pagkakataon po na ibinigay sa atin ng Panginoon upang maranasan siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. But bago tayo dumako doon, pwede bang paki-greet mo yung katabi mo? Ako'y natutuwa, nagagalak na nandito ka ngayon. At nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos, sa banal na Espiritu dahil naniniwala ako na dahil sa Kanya nandito ka. Ina-acknowledge mo ninyo yon? Because of the Holy Spirit, nandito yung katabi mo ngayon. Sabi nga nila, marami nang hindi nagising, natulog, pero hindi na gumising. Nagising naman, pero parang ang sakit ng katawan. 'Di ba? Ang hirap tumayo, napakasakit ng tuhod, uric, nasobrahan sa kain nung bakasyon, no? At salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayon. Amen po ba? Nandito tayo ngayon sa biyaya niya. And alam niyo po ba na isa sa mga pinakamagandang pagpapala na araw-araw nating natatanggap ay hindi yung sahod mo. Okay? Hindi yung sahod mo, hindi yung ibinibigay ng kapatid mo sa iyo ng mga material na bagay. Alam niyo pong pinaka-the best, yung paggising natin sa umaga, ay yung buhay, merong kang hininga. Amen po ba? Pwede ba natin pasalamatan si Lord? Lord, salamat sa bagong hininga. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay. Hallelujah. Pwede po, palapakan natin si Lord. Sabihin natin, on fire. Ramdam niya pa rin po ba yung apoy? Sabihin nga natin, on fire. Dapat hindi namamatay. Amen po ba? Alam niyo po sa isang pagkain, napakahalaga na merong apoy. Amen po ba? Napakahalaga na merong apoy. 90%, 95% ng mga kinakain natin ay kailangan po ng apoy. Tama ba? Kapag walang apoy, hindi maluluto. Yung 5%, yun na siguro yung mga fresh na kinakain lang. Diba? Pero alam niyo po, pagpasok ng katawan natin, sa pamamagitan pa rin ng init, apoy, naluluto sila. E napakahalaga, amen po ba, na kailangan panatilihin natin ang ating mga apoy ng pananampalataya. Nandito tayo sa church ngayon because we want to bless the Lord. Amen po ba? Parang hindi kayo agree . We're here, nandito tayo ngayon because we want to bless the Lord. Kasi pag bless natin si Lord, ibibless niya tayo. Most of the people gustong pumunta sa church dahil mayroong takot. Lalong-lalo na ngayon, takot tayo. Marami ngayon, lumuluhod. Marami ngayon nagbabasa ng Bible. Marami ang nagpe-pray. Marami ang pumupunta sa church. Why? Dahil may pag-shake, may mga lindol, may pagbaha, may pagputok ng bulkan. 2 bulkan ngayon ata ang nag-aalburuto. Amen po ba? And people are crying. People are coming to God. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon kasi despite sa church ay sa bahay, may mga nagtatanong si Samuel si Mrs. ko, sabi niya, bakit ang daming mga nangyayari ngayon. So, ibenta na natin yung lupa natin sa Baguio. Sabi ko, ano ba nangyayari sa iyo? Di ba? Ang daming mga natatakot tayo, di ba? Malapit nang dumating si Lord, baka hindi na natin ma-enjoy yung mga pinaghirapan natin. Diba? Whether we like it or not, lahat ng mga pinaghirapan natin dito, hindi natin dadalhin sa langit. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo ba? Whether we like it or not. Oh no! So, ang topic natin for today, the continuation of our series na ang pinamagatan po ng ating series for the month of October ay On Fire. On fire. Sabihin nga natin, are you on fire? Are you on fire? At yung title ng sermon for today ay pinamagatang The Impact of this Fire, this Anointing. Sabi mo nga anointing. Ano nyo po, kung mapapansin niyo yung mga series natin, it talks about, meron tayong movement ngayon na pinagpe-pray. Enough for napakarami natin mga preparations para maging maayos yung church natin, the pulpits, the media, ang dami, no? Maaganda yan. And that is the manifestation of our growth, isa sa mga, no?
Lumalago tayo, ayaw natin maging stagnant, kaya inaayos natin. Tama po ba? Inaayos natin, nagkakaroon tayo ng initiative to what? To do what is right and what is pleasing to the eyes of God. At nakikita natin yan. Pero alam niyo po ba, ang pinakamagandang bagay na kailangan nating establish is not about mapaganda ang ating simbahan. It's not about mapaganda ang ating media. It's not about mapaganda ang ating mga itsura. Though talagang maganda na kayo, mga gwapo at magaganda na tayo, gaganda pa yan. Amen po ba? Pero hindi yung pinaka-focus. Ang gusto nating establish, no? Ang gusto kong establish in this church is that for us to establish the anointing, the fire, in preparation for the harvest. Ang hirap kasing mag-harvest ng hindi handa. Tama po ba? Mahirap dumako doon sa isang lugar na napakaraming harvest, napakaraming dapat dalhin sa Panginoon. Pag sinabi nating harvest, no, we're talking about spiritual harvest. Okay? Baka para mas maintindihan natin. Pag hindi tayo handa, mapapahiya tayo. Amen po ba? Pag hindi tayo handa, mapapahiya tayo. Kaya nga napakahalaga ngayon, ang pag-uusapan natin for the whole month of October is all about the anointing of the Holy Spirit. The anointing of God through the works of the Holy Spirit in us. Mahalaga na inihahanda natin yung spiritual na buhay natin. Mas dapat handa yung spiritual na buhay natin kaysa sa physical. Minsan, mas pinapakain natin, di ba? Ayaw natin mag-fasting. We talk about fasting. Yun yung way para mamatay yung flesh natin at manalo yung spiritual. Pero pag pinag-usapan natin ang prayer and fasting, ayaw natin. Or minsan, nagdadalawang isip tayo. Amen po ba? Lalo na kung masarap yung luto ngayon ni Brother Rufo. Di ba? Walang fasting kasi masarap yung pagkain. Amen po ba? So, napakahalaga yung preparation. Yung preparation na kung saan inihahanda natin yung spiritual na buhay natin para maging fit tayo sa harvest. Sabihin nga natin harvest. Sino dito yung gusto ng harvest? Harvest time. Sino dito yung nag-i-invest? Sa lupa, no? Sa bukid. Sino yung may mga taniman, nag-aalaga ng mga hayop? 'Di ba? Ginagawa natin yan. And are you expecting to harvest something from what you have sown? Amen po ba? Nag-expect ba kayo? Meron ba yung nag-harvest ka, ay nagtanim ka tapos bahala ka dyan, basta ako nagtanim ako? Meron bang ganon? Wala. Amen po ba? Lahat ng mga nagtatanim ay nag-expect na meron silang i-harvest. Pero alam niyo po ba, ang pagtatanim ay hindi basta-basta. Ako po ay laking bukid at na-experience ko ang magtanim ng palay. Na-experience ko ang mag-ani. Hindi siya madali. Para magkaroon ka ng maayos na ani, kailangang dumaan sa isang masusing paghahanda ang lupa. Patutubigan mo, aararuhin mo, and then ikakrush mo yung lupa. Patutubigan mo, lilinangin mo, and then magpe-prepare ka ng binhi. Yung binhi na yon, aalagaan mo, lalagyan mo ng pataba, tatanggalin mo ang mga dahon. You make sure na walang mga insekto. Bibili ka ng mga pampatay insekto. Tapos, magtatanim ka. Hindi pa doon nagtatapos. Kailangan ma-maintain mo yung tubig. At kapag lumalaki yon, kailangan ma-maintain mo yung ganda nila. Bibili ka ng pangpatay ng mga insekto. Hanggang sa paglaki nila, bibili ka ng pang-boost para mas maging maganda yung yung ilalabas nilang mga lalagyan mo ng abono, ng fertilizer, hanggang sa bagos natin anihin. May preparation. Tama ba? Hindi ka kaani kung wala kang magandang preparation. In our spiritual life, sa ating pong mga spiritual na buhay, ang lagi natin sinasabi, Lord, here I am. Gamitin niyo po ako, Panginoon, for the harvest. Kaya nga, bago tayo pumunta sa 2026, no? Kasi magfo-focus talaga tayo sa discipleship. No, magfo-focus tayo sa trainings, magfo-focus tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin na multiplication. Unang-una, paano mangyayari 'yon? You have to what? You have to teach your people, yourself on how to love God.
Kailangan ang sentro walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Amen po ba? Hindi tayo nagpaparami para magyabang na marami kami sa church. No. Di ba? Aanin mo ang dami ng simbahan kung hindi naman si Kristo ang dahilan. Amen po ba? Aanin mo ang dami ng miyembro, galing ng talento ng mga tumutugtog, sa media maayos lahat, kung hindi naman si Kristo ang nangunguna. Sabi mo sa katabi mo, dapat si Kristo ang dahilan. Amen po ba? Ang hirap mag-serve kapag ang nasa isip natin, I'm going to serve because I want to please my handsome boyfriend and girlfriend. Ang hirap mag-serve kapag ang sasabihin mo sa sarili mo, I want to please my pastor or my cell leader. Hindi ganoon. Amen po ba? Ang sentro ng ating mga ginagawa dapat si Kristo. And ito yung hinahanda natin. We're preparing ourselves for the harvest. Itinuturo natin kung paano ihanda yung ating mga sarili for the harvest. Amen po ba? At ito yon, kailangan merong kang anointing. Sabihin nga natin, anointing. Isaiah chapter 6 verse 1, ang sabi dito, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has set me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that abound. The anointing is not just about religious concept. Pag narinig niyo po yung salitang anointing, parang konsepto ng isang relihiyon. It is a God's divine empowerment. Sabihin nga natin, empowerment. It sets believers apart. Tatandaan niyo po ito and it enables us to fulfill heaven's assignment here on earth. The purpose why the Lord, we're going to give you this anointing is that for you to be useful for God's glory. Nakao niyo po, kung gagamitin lang natin ang anointing para magpasikat, mayroon ako narinig, sabi, kahapon ko lang narinig ito. Meron daw isang tao na kailangan umiyak ka. Pag hindi ka umiyak, hindi ka born again. Pag hindi ka umiyak, wala sa iyo ang banal na espiritu. Nakakalungkot. Amen po ba? Hindi ganoon. Amen po ba? Ang pag-iyak, kailangan ba talaga umiyak ka para masabing nasa iyo ang Holy Spirit? No. I don't think so. Amen po ba? Ang sentro kasi ang tao Minsan ganun tayo Amen po ba? You know, the early church shook the nations. Nagkaroon po ng breakthrough. Not because of human strategies na ginawa po nila during that time, but because of the power of the Holy Spirit flowing through these people. At ang binabanggit ko po dito, yung mga disciples, yung mga hinipo ng Panginoon during the time of the Pentecost, particularly the time of the Pentecost in the Acts, the book of Acts. Kumilos ang banal na espiritu, anong nangyari sa kanila? Ang daming manifestations. Amen po ba? Hindi lang sa salita. Some of them, when they are baptized with the Holy Spirit, anong nangyari? Nagkaroon ng transformation, yung marami sa kanila nag-tongues, nag-worship, nagsalita ng mga iba't ibang wika, and some of them, yung mga nagsalita ng ibang wika, na translate, nagkaroon ng mga visions. Nakaya niyo po, yung mga iba naman, wala mang tongues, pero nagkaroon ng transformation sa kanilang mga buhay. They sell their possessions. Na-bless kasi sila, and they gave it to the mission. They gave it to the apostles. At ginamit nila ito sa gawain ng Panginoon. Yung iba naman talagang they really pray hard. Ang daming manifestation. Amen po ba? Ganun kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. That is the power of the Holy Spirit. Once you are anointed, that is not for you. That is for the glory of God. Amen. Before we go to the main course, gusto kong tignan natin. Excuse me. Ano ba yung ibig sabihin nitong anointing na ito? No? Ang sabi dito, anointing, in Hebrew word, mabilis lang ito. Okay, in Hebrew word, ang ibig sabihin nito ay
Sabihin nga natin, Mashiach. Laging may ganun pag Hebrew Ganun sila Mashiach. Nang ibig sabihin ay anointed one. Sabihin natin, anointed one. At ito po ay nag-origin, nanggaling sa salitang Messiah. Okay, sabihin nga natin, itong chapter 61 kasi ng Isaiah, it talks about the Lord Jesus Christ. Okay? It talks about the Lord Jesus Christ. Nabanggit yan doon sa mamaya sa Luke chapter 4, makikita natin diyan. Okay? So, yan ang ibig sabihin niya, madadaanan natin mamaya. Okay? Sabi doon, Messiah, which is the Lord Jesus Christ. Messiah. Okay? So, anong ibig sabihin nito in spiritual or biblical context? Ang ibig sabihin ng anointed one, mabilis lang, ang sabi diyan, consecrated. Sabihin natin, consecrated. Appointed, ordained, sanctified, commissioned, blessed. Oh, di ba? Sabi mo sa tabi, you are blessed. You're blessed. Okay? Endued, empowered. Ang ganda ng ibig sabihin. Amen po ba? So, ang ganda pala ng ibig sabihin. Pero bakit ayaw nating maging anointed? Or talagang wala tayong pakialam minsan? O wala tayo, basta ako, nagsisimba ako, enough na yon. Pero kung titignan ninyo, may power. Tama ba? Merong magandang dapat mangyari kung tayo po ay anointed with the Holy Spirit. Amen po ba? Ngayon, gusto ko pong kunin yung isang salita dyan. Nandito tayo ikot. Yung salitang consecrated. Sabihin nga natin, consecrated. Anointed. When you are anointed, you are consecrated. Anong ibig sabihin nun? You are set apart for God's purpose. Naman, ang ganda. Amen po ba? Kung tayo pinagpala, kung tayo inanoint, ibig sabihin, sinet apart tayo ng Panginoon. For what? Not for yourselves, but for God's glory. Are you excited to be used for God's glory? Are you excited? Sabi mo, are you excited na gamitin ka ng Panginoon? Dapat mayroon tayong excitement. We are consecrated, anointed, not to show others of us, but to manifest, mga kapatid, to manifest the power of God in the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu pa rin yung kikilos. Ito yung gustong burahin ng kaaway sa atin. Ito yung gustong tanggalin ng kaaway sa ating mga isipan. Ayaw niyang maipractice natin yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Ayaw niyang makita natin kung gaano tayo tinatawag ng Panginoon, kung gaano gusto ng Panginoon na maging effective tayo sa ating mga paglilingkod. Ang gusto niya maging stagnant lang tayo. Amen po ba? Gusto niya maging ordinaryo ka lang. Sabi mo gusto ng kaaway maging ordinaryo ka lang. Pero sabi ng Panginoon, I have chosen you to be the light. Meron bang ilaw na nandun lang sa dulo? Tama ba? Meron bang asin na nandyan lang sa tabi? Para maging kagamit-gamit ka, kailangan nasa harapan ka, nasa tuktok ka. Amen po ba? Kailangan ikaw yung nangunguna. At ayaw ng kaaway yun na tayo po ay manguna. Ayaw ng kaaway yun na ikaw ay mag-grow. Ayaw ng kaaway na ikaw ay mag-level up. Ang gusto niya, ganyan ka lang. Okay. Nakuha niyo po? Ayaw niya. Ang gusto ng kaaway, maging low-key ka lang. Wala namang masama doon. Pero hindi yan yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, you have to level up. Sabi mo, level up ka na. Kung dati, isang beses ka lang mag-pray sa isang araw, ngayon, triplehin mo na, magawin mo ng 5. Amen po ba? Tinuro natin yan kung paano magpe-pray. Hindi mo naman kailangan pumunta sa church para masabing nagpe-pray ka. Para masabing holy ka. Amen po ba? Wherever you are, you can pray. Amen po ba? Kung naiintindihan natin, yung sabi ng Bible, you walk in the Spirit. Live in the Spirit. Wherever you go, you can talk to the Spirit of God. You can pray. Amen po ba? Amen. So in our text, makikita natin in this context, sabi ko kanina, in Luke chapter 4, there will be a Messiah to be born. And He will be anointed to what? O, tignan niyo po, si Jesus Christ was anointed by the Father. Okay? Anong purpose? To free the people. From what? From oppressions. Okay? Dito kasi, kung babalikan niyo po yung context nito, ang Jerusalem ay nasira. No? Na sobrang hirap na hirap yung buhay nila dito. Okay? Salagang malungkot. Okay, hindi natin babalikan yan. So, ibig sabihin, napakalungkot ng buhay ng mga Israelita during that time. Pero may pangako ang Panginoon. Ang sabi niya,
No, I will come through Jesus Christ. Ang sabi doon, I will free the people from the oppressions. Sa mga mararaming mga problema, I will come to free them, to proclaim also the good news to the poor and to proclaim the year of the Lord's favor. Yun yung purpose kung bakit pumunta si Jesus Christ dito. Amen po ba? To what? For us to be free. Tignan mo yung katabi mo kung malaya yan. So He was anointed to raise us people. Sabi mo, sa katabi mo, para itayo ka, para tanggalin ka ng Panginoon sa iyong pagkakalugmok. The city of Israel, the whole nations of Israel during that time ay nasa ganitong sitwasyon. And we believe we are included in the promise of God that He will going to free us. At nangyari yan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Pinalaya niya tayo. Pinalaya niya tayo sa ating mga utang. Pinalaya niya tayo sa ating mga sakit. Pinalaya niya tayo sa napakaraming pagpapahirap ng kaaway, napakaraming problema na dulot ng mundong ito. Hindi naman mawawala yung mga problema eh. Palagay ninyo mawawala yan? Hindi mawawala yan. So anong kailangan natin gawin? Palakasin natin ang ating relasyon sa Diyos. And you will have that peace. Maraming nagpapakamatay ngayon kahit sa hanay ng mga Kristiyano. Alam niyo po, I am so excited for the dissertation. Kasi yung sa ginagawa kong dissertation ngayon, ang topic ko doon, bakit may mga depressions sa hanay ng mga young people among Christian churches. Nakanya? So bakit may mga depression pa rin to the point na may mga Kristiyanong nagpapakamatay? Mga Kristiyano na daw yun na. Oh my goodness. Amen po ba? Pero bakit marami pa rin? Pero nyo po ang nakita ko doon. Because they don't have that peace of God in their life. Pag meron kang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, kandamakmak man na problema, kakayanin mo yan. Kailan ba natin nararanasan ng peace? Sa mga panahon na magulo ang lahat. Tama ba? Nakita niyo po, merong isang litrato. Napakalakas ng hangin. Ulan, kidlat. At meron doon sa punong kahoy na yon, isang ibon na tahimik, na nakaangkla at natutulog. Nakita niyo po yung peace? Amen po ba? Nakita nyo? And this is what we are praying for. Na sa kabila ng mga pagsubok, meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kapag meron tayong mga pinagdaraanan, believe me, pag nakaangkla ka sa totoong nagbibigay ng kapayapaan, hindi ka babagsak. Amen po ba? Amen? Sige po, palapakan nyo natin sa Panginoon. He will be anointed to raise up the people. And ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Now, there are 4 things that I would like to share. Today, we were going to talk about the 4 powerful impacts of God's anointing when among us, the believers, fully embrace it. Are you excited? Are you excited? Ano bang pwedeng mangyari kapag in-embrace natin, tinanggap natin? Nagkaroon tayo ng eagerness, nagkaroon tayo ng hunger na matanggap yung anointing na ito na ipinangako sa atin ng Panginoon. Are you excited? The first one, nagkakaroon tayo ng spiritual breakthrough. Sabi nga natin, spiritual breakthrough. Sige po, tapakin mo yung katabi mo. Are you excited for your spiritual breakthrough? In Isaiah chapter 61, verse 1 to 3, ganito yung sinasabi. The Spirit of the Sovereign Lord is in me because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. Okay, ang context nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Siya yung inanoint para ibahagi. And in fact, siya nga yung good news. Siya mismo yung mabuting balita na ngayon po ay pinag-aaralan natin, na ngayon po ay nasa atin at patuloy na inaaral upang mas maging malinaw sa atin at mas mapalapit tayo sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. He was sent me
to bind up. Tignan niyo po ha, sabi doon, maging ano kayo, tignan niyo yung kwento. Sabi niyo, He has sent me to bind up the what? The broken-hearted. Sino dito yung na-broken heart, na-experience na ang na-broken heart? Noong binasted mo nung binasted mo yung asawa mo, na broken heart ka ba? Ay, baliktad ata. Di ba? Okay? Naranasan ba ninyo na broken heart? Sino dito yung mga broken hearted ngayon? Wala, praise the Lord. Maayos ang lahat. Maliwanag. Amen po ba? Ang sabi dito, to proclaim freedom for the captives, and to release from darkness for the prisoners. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our Lord. Tignan nyo, sabi niya doon, to comfort all who mourn and to provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. You know, the anointing is a breaker. Pag meron kang anointing, it removes barriers. It opens spiritual gates. It makes a way where there seems to be none. Pag anointed ka, pag na-receive mo yung anointing ng Panginoon na ibinigay niya sa iyo, nagkakaroon ng mga spiritual breakthrough. Natatanggal yung mga doubts, nabubuksan ang mga spiritual gates. Ibig sabihin, mas nalalaman mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng hunger na mas kilalanin ng dakilang Diyos. Minsan sobrang wala na tayong pag-asa, no? Wala na tayong pakiramdam. Wala nang pag-asa sa pakiramdam natin. Pero kapag inalaw natin ang banal na espiritu, no, sa buhay natin, nagkakaroon ng spiritual breakthrough. Sabihin natin, spiritual breakthrough. Ang sabi diyan, when the anointing comes upon us, yung mga stagnation, sabihin natin stagnation, walls of stagnations, yung fear, yung spiritual dryness, nawawala, nasisira. Kaya pala may mga spiritual dryness tayo kasi hindi natin binibigyan ng halaga yung magkaroon tayo ng anointing. Sabi mo sa katabi mo, anointing. Dapat meron ka niyan. Kapag meron tayo nito, nagdadala ito ng clarity, nagdadala ito ng boldness, nagdadala ito ng fresh spiritual fire. Kaya pala kapag nagpe-pray tayo in spirit, mas lalo tayong nagiging malago, mas lalo tayong nagiging excited. Ramdam ba ninyo yon? Pag nagpe-pray ka, yung with all your heart, di ba? Parang talagang Lord, parang mga Koreans pagdating sa prayer, yan ang pinaka-cutting edge nila. Di ba? 6 hours nagpe-pray. Di ba? Kaya ba natin yon? Pero alam niyo po, meron akong napakinggan, sabi doon, mas maganda at mas talo ng isang taong lagi-laging nananalangin kaysa taong nagpray ng 6 hours straight. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, nagpe-pray ka, ano man ang ginagawa mo, nagpe-pray. Imagine that in 12 hours, nagpe-pray ka. Kaysa yung nag-spend ka ng 6 hours, hindi ko sinasabing mali yun ha, baka don't get me wrong, okay din yun, mag-pray ka ng straight. Pero ang point ko dito is that wherever you go, wherever you are, you can establish your altar, your prayers. Kahit saan ka pwede ka mag-pray. Amen po ba? Amen. Amen. It brings clarity. Pag merong spiritual breakthrough, nagkakaroon ng clarity. Sa pamamagitan ng anointing, nagkakaroon ng spiritual breakthrough. At pag nagkaroon ng spiritual breakthrough, mas nagiging klaro sa atin ang kalooban ng Panginoon. Mas nagiging bold tayo sa ating mga pananampalataya. Hindi mo ikinakahiya ang dakilang Diyos. Hindi mo ikinakaya si Jesus.
Sino dito ang kinakahiya si Jesus? Sino na dito yung na-try nang mag-share ng gospel sa public? Do you have that kind of boldness na i-share si Jesus? Okay, sa mga workplaces natin, hindi ka magiging kampante kapag hindi mo na i-share yung good news. Paano bang good news? Ano bang good news yung pastor? Yung bang tipong simple lang ganito. Pagpe-pray mo na yung katrabaho mo ay magkaroon ng intervention, magkaroon ng spark na may share mo how the Lord. Parang ganito, pwede ba kitang maipag-pray? Di ba? After nun, pwede ba kitang ma-invite sa isang coffee at we can magkaroon ng simpleng pag-uusap. And through that, you can say to him or to her, alam niyo ba na napakabuti ng Panginoon sa buhay mo? And He loves you so much. Ganun lang kasimple. Sino nang nakatry nun? Tignan niyo po. Kaya excited tayo for 2026 eh. Kasi titignan natin, Lord, paano ba yung kalooban mo? Paano ba ako magtuturo ng salita mo? Paano ko ba i-share kung gaano kakabuti? Without the boldness, yung sinasabi ko dito sa inyo, without that boldness through the work of the Holy Spirit, hindi mo yan magagawa. Kasi pangungunahan ka ng hiya. Mahihiya ka. Yung mga magdala nga ng Bible, yung hiya pa kayo. Pastor, nasa application ko naman . And hindi ko sinasabi mali yun . Okay naman yun. Pero most of the times, wala kasi yan sa appearance. Minsan sa puso natin . Kayo nakakaalam yan, hindi ako. Amen po ba? Nahihiya tayo. Amen po ba? Napakahalaga. Makita natin doon yung boldness. And mangyayari yan kapag seryoso po tayo sa ating mga spiritual na buhay. Nagkakaroon tayo ng boldness and fresh spiritual fire. Naalala niyo po si David and Goliath? Sino nakakalam ng kwentong David and Goliath? Wala nang kapag-apag-asa. Ang tingin nga ng mga tao sa kanya, anong magagawa mo? Isang pasilit ka lang. Tignan mo nga yung kalaban mo, napakatangkad niyan. Di ba? Tapos ang lagi niya sabi, wala kang magagawa. Okay? Tapos ang dala-dala niya lang, sling. Di ba? Sling lang. Di ba? Pinagtatawanan siya . Pero hindi kasi nakikita ng mga taong normal ang kaisipan. Yung tipong ang iniisip nila ay very natural lang. Ang nakakakita lang yun ay yung mga taong merong kaisipan at naiintindihan how the Lord is so powerful. Yung mga supernatural na sila lang yung nakakakita. Yung mga hindi nakakaranas yun, yung mga hindi nakaka-experience yun, anong nila? Anong mga sinasabi nila? Hindi mo kakayanin yan. Isa ka lang maliit na paslit. Maliit na paslit pa. Amen po ba? Pero at the end of the day, at the end of the story, makikita nyo po, naging bold, naging powerful ang kanyang mga salita at pinanghawakan niya ang pangako ng Panginoon. At the end of the day, ano pong nangyari? Natalo. Yung ganong klaseng kalaking tao, ipinahiya ng Diyos ang grupong iyon. Alam niyo po paano nasabi nila? Namatay, bumagsak si Goliath, hindi pahiga. Kundi, paharap. And sabi ng mga theologians, that manifests how powerful the Lord is. Despite of the enemy, kung gaano mang kalaki, katangkad, ka-powerful, ang kaaway natin, kayang-kayang paluhurin ng Diyos sa harapan natin if you believe in the power of God. Ano yung mga problema natin ngayon, yung mga spiritual problems natin, dala-dala natin? Minsan, doubts, minsan, worries. Diba? Nag-worry tayo, malaki na yung anak ko, magtatatlo na, magdadalawa na. Minsan, ito, yung mga realidad sa buhay natin, trabaho natin, yung mga visa natin, di ba? Patapos na yung visa ko. Di ba? Ang dami natin mga alalahanin sa buhay. Minsan natatabunan yung grasya ng Panginoon. Natatabunan yung kayang gawin ng Panginoon. Mas namamagnify yung mga problema. Mas namamagnify yung mga ang dami. Tapikin mo yung katabi mo. Let's level up. Level up. Amen po ba? Level up. Tanggalin mo yung doubts. Kayang-kaya ni Lord yan. Amen po ba? Magkakaroon po ng spiritual breakthrough. It is all in our mind.
kung papaano tayo tumingin sa Diyos, kung papaano tayo maniwala sa Kanyang mga salita. Nagsisimula sa ating mga puso, sa ating mga isip. Amen po ba? Amen. So, anointed people don't remain stuck. Amen po ba? They move forward through God's power. Sabi mo nga, God's power. Hindi natin kakayanin. Kakailanganin natin ang kilos ng Diyos, ang galaw ng Diyos sa ating mga buhay. Are you excited for the breakthrough? Spiritual breakthrough sa inyong mga buhay. Then, kailangan po establish natin ang anointing ng Panginoon. Hingin natin ang anointing ng Diyos sa ating po mga buhay. Amen po ba? The second one, nagkakaroon ng supernatural power sa ating mga buhay that flows through the ordinary people. Ibig sabihin po, kapag tayo anointed, naaapektuhan yung buhay ng ibang tao. Amen po ba? Naalala ko tuloy, meron pong nagsabi na naman kahapon, ang sabi doon, kailangan daw, pag nag-worship ka, no, kailangan daw, yung mga tao, hindi lang umiiyak, kundi dapat lumuluhod. Ibig sabihin, kailangan lumuluhod ka, kailangan nakikita ng mga tao yung pagluhod mo. Amen po ba? Ang sabi nila, sabi ko naman, ganun ba dapat ng ang way of, expressing our spiritual worship sa Panginoon? Sa gawa? Well, hindi masama ako, lumuluhod ako sa Panginoon. Okay, umiiyak ako sa Kanya. Depende sa leading niya, depende sa puso ko kung talagang gusto ko maghagulgul sa Panginoon. Sign na talagang, Lord, kumilos ka Panginoon. Lord, nandito ako, nagpapakumbaba ako Panginoon. You can do it, whatever you want. Pero kapag yung focus natin, kailangan lumuhod ka. Kung hindi totoo ang iyong pag-worship, mali yun. Amen po ba? Kapag meron tayong anointing, nagkakaroon ng supernatural power sa buhay natin na kung saan pag ito nag-manifest, nakikita, naranasan ng mga tao na sa paligid natin, they will be encouraged. They will be changed through the work of the Holy Spirit in their life. Hindi natin kailangan pilitin ng mga tao para maniwala sa Diyos. Hindi mo kailangan pilitin ng mga tao para i-worship si Lord. Hindi natin pwedeng i-manipula yung mga tao para gawin nila yung the best nila para masabing sila ay naglilingkod sa Diyos. Hindi. All you have to do is to kneel down as a pastor, as a leader, as a cell group leader, as a husband, as a wife. Kung mayroon tayong mga taong gustong dalhin sa Panginoon, huwag natin silang pilitin. Ang dapat natin gawin ay i-set up natin yung mga altar natin. Yung prayer life natin, ayusin natin. Yung character natin, ayusin natin. Yung image natin sa harap ng mga tao, hindi dapat nakikita yung tayo kundi si Kristo sa buhay natin. Kung tayo lang, matitisod sila. Amen po ba? Ang dami nating kapalpakan sa buhay. Ano kailangan natin? Establish natin yung altar natin. Ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Be prayerful. Kahit walang nakakakita, mag-set ka ng time to pray. Mag-set ka ng time to read the Bible. Hindi ka lalakas dahil puro karne ang kinakain mo spiritually. Oh my God, walang kinalaman yun. Amen po ba? Amen. Sige po, tapikin mo yung katabi mo. Are you ready? Are you ready for the supernatural power of God? Tingnan natin yung Isaiah chapter 61. Dito pa rin tayo sa Isaiah, verse 8. For I, sabi ng Panginoon, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. Amen po ba? In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Their descendants will be known among the nations and their offspring among the people. All who see them will acknowledge that they are a people the Lord has blessed. Amen po ba? Ina-acknowledge mo ninyo na ang buhay ninyo ay pinagpala ng Diyos? Are you blessed? Sino dito yung mga pinagpala? And that is the manifestation of God's anointing. Pinagpala tayo ng Panginoon, iblines tayo ng Panginoon, inanoint tayo ng Panginoon so that people will see Jesus, the Holy Spirit in us. Naka niyo po? Kung wala tayong ganung pananaw,
Simple lang ang gusto natin. Uma-attend lang tayo, hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Hindi natin nile-level up yung prayer life natin. Wala tayong excitement when it comes to prayer. You're not excited when it comes to worship. You're not excited when it comes to serving. You're not excited when it comes to giving. You're not excited when it comes to mission. Ano ang mayayari? So simbawi lang tayo. Walang paglago. Kailangan may apoy. Kailangan may fire. If you want to move forward, kailangan mong humakbang. Amen po ba? Meron bang nag-move forward na hindi humahakbang? Meron, pastor, nakatuupo lang sumakasakay. Oh my goodness, magiging patabayang baboy kapag ganoon. Amen po ba? Amen po ba? Kailangan mong gumalaw, kailangan mong kumilos. And through the promises of God, sabi ng Panginoon, lahat ng mga lalapit sa akin are going to help them. Tutulungan ko sila. Tutulungan ko silang lumago spiritually. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo po anong nangyari nung nagkaroon po ng supernatural manifestation, nagkaroon ng supernatural things, naranasan during the time of the apostles, the Pentecost, in Acts chapter 1, verse 8, tignan natin, but you shall receive the power. Lagi natin binabasa ito. Sabi doon, you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be what? The witnesses to me in where? In Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So may purpose. Amen po ba? Merong purpose. Bakit tayo blines ni Lord? Bakit niya tayo inanoint? Bakit niya tayo tinawag? So that the supernatural message, the supernatural purpose, the supernatural things of God sa pamamagitan ng buhay natin, malaman ng ibang tao. Hindi dapat tayo maging stagnant. Merong nag-expect si Lord na tayo po ay kumikilos, tayo po ay gumagalaw. Why? Kasi kung hindi tayo kikilos, papaano may share ang gospel? Papaano may encourage ang mga tao? Papaano maitatama ang pagkakamali? Papaano sila magpipray sa tamang kaparaanan? Papaano sila mapapalapit sa Diyos? Amen po ba? Nakita niyo po yung kahalagahan ng pagkilos nating lahat. And we are so thankful kasi we don't deserve this. We don't deserve this. Hindi tayo deserving, mga kapatid. Makasalanan tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa langit. Pero salamat sa Panginoon, namatay si Jesus, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, at ang napakaganda doon, in-invite tayo ng Panginoon, inako niya tayong kanyang mga anak, nagkaroon tayo ng lugar sa langit, at habang nag-iintay tayong papunta sa langit, gusto ng Panginoon maging fruitful tayo dito sa lupa. Hindi naman tayo, sino ba dito mananatili hanggang wakas, hanggang forever? Walang forever dito sa mundong ito. Amen po ba? Whether you like it or not, hanggang 100 lang ang buhay mo dito sa mundong ito. Ay, 100 Meron ba bang ganon? Sino dito yung gustong umabot ng hanggang 200 years old? Ano ba yan? Sumpa ba yan, pastor, o ano? Pero kung malakas ka ba, why not? Amen po ba? Malakas tayo. Basta malakas talaga. Hindi mo kailangan ng alalay para tumayo. I don't think so. Amen po ba? Hindi mo yung katabi mo. Are you blessed? These people are ordinary people. During that time, in all Judea and Samaria, sabi doon, napakarami mga tao dyan ang nabago ang buhay. Yung mga ordinary people na yan, ay talagang when they experience the work of the Holy Spirit, no? They were anointed and they experienced supernatural of God in their lives. Nakita yan ng napakaraming tao, yung pagbabago ng mga tao. And then later on, they are blessed and they come to Jesus. Ang sinasabi ko dito, yung mga testimonies nila. Nakita nila kung paano tayo nagbago, pakita nila kung paano ka binago ng Panginoon. The way you speak to the people, the way you give to the people your time. Hindi lang naman kasi sa material na bagay yan. Nag-spend tayo ng time sa mga tao, na bless sila, then they will ask, sino bang Kristo mo? Saan ka ba nagsisimba?
Saan ka ba church na-attend? Amen po ba? Kapag ganun yung nakita nila, yung pure gospel sa atin, hindi mo na kailangan pilitin yung mga yan. They will automatically, they will come. They will join you. At ito yung gusto nating i-culture sa church. Diba? Hindi natin ipopromote ang simbahan. Ang ipopromote natin, walang iba kundi yung pag-ibig ni Kristo. Tama ba? Pag nakita nila yung pag-ibig ni Kristo sa buhay natin, hindi mo yan pipilitin. Magkukusang pupunta yan. Kasi ang tao ngayon sobrang pagod na pagod. Nangangailangan, naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng pag-ibig, naghahanap ng grasya. Kung ginudge mo yan, wala na. Minsan ganun tayo very judgmental tayo. Ayan, kita ko yan, nandun yan, may mga kasama. Wala, pag ganun ang character natin, hindi natin madadala yung mga tao. Amen po ba? Let us be good to people. Pakita natin yung pag-ibig ni Kristo despite of who they are. Pakita natin na mahal sila ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. God delights in using extraordinary people, the vessels to display His extraordinary power. When the Holy Spirit rests upon us, yung salita natin, yung prayer natin, nagkakaroon po ng magandang atmosphere. Yung galaw natin, nagre-reflect yung authority ng Panginoon sa ating mga buhay. And if people will see that, they will be changed. They will come to Jesus. We may feel insignificant sometimes, but under the anointing of the Holy Spirit, under the anointing of God, we became a vessel of miracles and influence to others. Amen po ba? So the anointing doesn't need perfection, mga kapatid. Hindi mo kailangan maging perfecto. Hindi mo kailangang laging nakaluhod dito sa simbahan. Hindi mo kailangang laging tignan, no? Yung mga bagay na kung saan takot na takot ka, no? Kasi ayaw mo magkamali. Alam niyo, whether you like it or not, dadaan ka sa mga pagkakamali ng buhay. Amen po ba? Hindi natin kailangan maging perfecto. Ang nais ng Panginoon, i-surrender natin yung buhay natin sa Kanya. And you will see the Lord you're going to move you in a very special way. Amen po ba? The third one, nagkakaroon po ng movement. Sabi nga natin, movement. Nagkakaroon, nabibuild yung movement kapag merong anointing na nabibuild sa ating mga buhay. Amen po ba? Isaiah chapter 61 verse 11, for as the soil makes the sprout come up, and a garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations. Kaya mahaganda sa atin, naihahanda natin. Ulitin ko, you have to be ready. You have to be willing to be changed. You have to be willing to be planted in a specific mission. No? Alam niyo, minsan sa mga missions na ginagawa natin, mission natin sa pag-abot, yung ginagawa niyo mo, minsan diyan kayo kinakatagpo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Acts chapter 2 verse 47, as the Lord added to the church daily those who are being saved. Ito na yung sinasabi nating movement. Pag nagkaroon ng kilos ang banal na espiritu, nagkakaroon ng movement. And people are starting to change and realize that there is God. Amen po ba? Marirealize na totoo palang may Diyos. Totoo palang may Kristo. So anong kailangan natin i-build? Yung altar natin. Kapag ibinibuild natin yung altar natin, pinapalakas natin yung spiritual na buhay natin, sa ating dakilang Diyos, nagkakaroon ng movement. Why? Because the prayer of the righteous is powerful. Baka niyo pa? Yung prayer mo nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay ng ibang tao kung meron kang totoong relasyon sa Diyos at nabibuild yung relationship mo sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Amen. The anointing turns this people, this gathering, no, into a God-ordained movement.
Kaya nga ang binibuild natin dito is not numbers. We're not building numbers. Sabi ko sa mga leaders, we're not here to magpadami lang. We're here because there is a movement na kailangan nating i-build through the power of the Holy Spirit. Sabi mo sa kami mo, naniniwala ka ba na tayo po ay dadami? Dadami ang mga disciples? Amen po ba? Dadami yung magkakaroon ng passion to serve, passion to reach out. Hindi ka lang nandito para umuwi. Magiging part ka of the salvation na gusto ng Panginoon. Amen po ba? Amen. It draws people not by entertainment. Hindi tayo nandito para i-entertain ng mga tao. But by the manifestation of God's presence. Nandito tayo because of the manifestation of God's presence in us na dapat nating ipinapakita, ipinapadama sa mga taong nasa paligid po natin. In Acts, makikita natin doon sa upper room, kung babasahin natin, no? Nagkaroon po ng encounter. At sa pamamagitan ng spiritual encounter na yon, nagkaroon po ng global revival. At umabot yan sa panahon natin ngayon. Amen po ba? When they are consumed, when they are filled with the Holy Spirit, nagkaroon ng global revival. At ito yung napakasarap maranasan. Ito yung napakasarap na makita natin sa hanay na sa mga tao, particularly sa generations natin ngayon. Ang sabi diyan, when a church walks in the anointing, naniniwala po ako, it grows not by marketing. Di ba? Ang dami ngayon, nagmamarket, minamarket ang church. Doon sa church namin, ganito. Maayos kami, di church namin, ganito. May narinig ako doon, sabi ko, huwag ganyan. Nandito sa church yon, I rebuke her. Huwag mong ikumpara yung church natin sa church nila. Amen po ba? Pero siyempre, hindi naman sa harap ng mga tao, sabi ko, huwag ganyan. Hindi tama ang ikinukumpara mo yung church mo sa church ng ibang tao. May kanya-kanya tayong pagkatawag. Amen po ba? Sabi ko, hindi ganun. So not by marketing, but by the fire of transformed life. Kapag ini-aim natin to be transformed, pinipilit natin sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, nagbabago tayo. Automatic yan yung mga tao, mabibless sila. Bakit si brother ganito, no? Napaka-passionate niya to help. Bakit si brother Rino napaka-passionate niya to bring these people to church? Nakita ko grabe, sinusundo, hinahatid niya sa airport yung mga disciple niya. Palpakan naman natin si Lord sa buhay niya. Hindi. Grabe. It takes humility. It takes what? Patience. It takes money. It takes time. It takes effort. Hindi mo magagawa yan kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Ginagawa niya yan because He really loves the Lord. At syempre, yung mission ng Panginoon to make disciples. Paano ka magdi-disciple kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-sakripisyo para sa mga disipulo mo? Amen po ba? It takes time. It takes love. Salamat po sa banal na Espiritu. Naniniwala ako na nagagawa nila yan because of the Holy Spirit. Sa ministry natin, nagkakaroon ng kaayusan. Sa evangelism system natin, nag-accelerate tayo. Hindi tayo nagiging stagnant by the grace of God. Yung community na kinabibilangan natin, nagkakaroon ng impact sa buhay ng ibang tao. Kung mapapansin niyo yan, makikita niyo yan sa social media. And that is our prayers for us to bless other churches sa kung anong ginagawa natin. Sabi ko nga sa mga leader, alam nyo, ayaw ko makita ng mga tao dahil sa media, lalapit sila sa atin. Darating yung time, okay yun. Nabibless natin sila. Darating yung time, ang prayer ko, lalapit sila sa atin because they want to ask what kind of system ang ginagawa natin, bakit dumadami tayo sa church. Okay nyo pa? Yun ang prayer ko eh. Lord, pour out your fire. Nang sa ganun po makita nila yung sistema na ginawa mo, yung footprints na ginawa mo. Hindi yung sistema ng tao, kundi yung sistema mo nung ikaw ay nandito sa lupa. You focus on making disciples. Are you excited to make your own? Are you excited to make these people
a disciple of Jesus Christ. Are you excited? We're not making our disciples, we're making a disciples of Christ. Amen po ba? Alam niyo po, pag meron kayong isang pinagpe-pray, isang inaalagaan, dinidisciple, doon kayo kumukuha ng lakas. Mas lalo kayong natututo. Mas lalo kayong nai-encourage. Amen po ba? Ang sabi diyan, the anointing turns ministry from maintenance mode to a movement mode. Ang hirap kasi na kailangan nating i-maintain yung ganitong sistema, i-maintain natin yung ganitong church. No. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mag-level up kayo. Amen po ba? Mag-level up kayo. Kahit kayong mag-asawa, mag-level up. Amen po ba? Sa prayer life ninyo. And the last one, sabihin nga natin, chains are broken. Chains are broken. Pag merong spiritual breakthrough, pag merong spiritual anointing, maraming mga tanikala ang sinisira. At maraming mga tao ang napapalaya. Amen! Palakpakan natin si Lord. Chains are broken. In Isaiah chapter 10 verse 27, sabi, it shall not come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of what? Of the anointing. Marami po ang nasisira at pinatunayan niya ng Panginoon. Amen po ba? Acts chapter 16 verse 25 to 26. About midnight, nangyari po ito. Ito yung panahon na kung saan nakakulong si Paul at saka si Silas. Nakakulong sila dito. Ibig sabihin, sobrang hirap na hirap ang kanilang sitwasyon. Di pa naman siguro ninyo naranasang makulong. Kinulong ng asawa. Wala pa naman siguro, di ba? Pero ito literal na nakakulong sila. Literal na nandoon sila sa kulungan at napakahirap niyan. Sinasabi ko napakahirap niyan. Though hindi ko pa naranasan, pero nung nag-aaral ako ng Bible School sa Antipolo, ito yung ministry namin. Kaya pumupunta kami every Friday sa kulungan at nagmi-ministeryo kami sa mga nakakulong doon. But alam niyo po, nakita ko kung gaano kahirap. Habang nag-worship kami, habang nag-share kami ng gospel, marami sa kanila umiiyak. For sure, marami doon ang nagsisisi. Di ba? Nagsisisi, umiiyak, lumalapit sa Panginoon. At after nun, may mga testimony. Daw nakakulong sila. Alam niyo po, may isang nakakulong daw. Sabi niya, Pastor, para akong lumaya. Pastor, para akong, daw nandito ako, pero parang sobrang napalaya ako. Alam niyo po kung bakit? It's not because of Pastor Chris, but because of the message of gospel, message of Christ. Amen po ba? Palapakan nga natin si Lord. Imagine that pag meron tayong passion to share the word, ang dami pong lumalaya, ang daming nakakakilala sa Panginoon. Because there is breakthrough in the gospel. Amen po ba? Basahin natin. Sabi ng Paul, we're praying and singing hymns to God. Nag-worship sila and the other prisoners were listening to them. And suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison's door flew open, and everyone's chain literally came to loose. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Kaya kapag may nagwo-worship, nagpe-pray, di ba? Nagsuserve, marami ang lumalaya. Kaya huwag tayong tamarin na mag-worship. Kasi alam niyo po, pag ino-open natin yung bibig natin, nag-worship tayo. Kahit sa prayer, buksan mo yung bibig mo, you pray. You pray, Lord. Tell it to God. May kapangyarihan ang ating pong mga bibig. Amen po ba? Nasabi diyan, the anointing destroys yokes and breaks chains. Not just to loosen. Tignan niyo po doon but to destroy them completely. Sabihin natin, completely. Sinisira ng Panginoon yung mga negativities sa ating mga kaisipan at pinapalitan niya ito ng mga positibong pananaw. Though the enemy is trying to destroy you, the enemy is trying to put you back on your old self. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang susuko. Ang aking mga salita ay totoo. Panghawakan mo lang and you will see there will be breakthrough at the end of the day. Amen po ba?
Are you excited for that breakthrough? Yung mga kasalanan na yan, pinatawad na ng Panginoon. Yung takot, yung addiction natin, yung mga sakit, yung barrenness natin, yung oppression, yung mga bagay na yan, cannot stand before the anointing of God. Lahat ng mga yan cannot stand on the anointing of God. And this is why Jesus' ministry was marked by the deliverance of healing. Ito yung ginawa niya. No? 3 bagay. He came, He served the people. Hindi siya pumunta dito para pagsilbihan siya, kundi siya yung nagsilbi. Anong ginawa niya? He preached the gospel, He healed, He feed. Yun yung ginawa niya. Amen po ba? Pinakain niya yung mga tao, pinalaya niya yung mga tao, pinagaling niya yung mga tao. Amen. Amen po ba? Where, I would like to say that this is, malapit na tayo matapos. Sasabi doon, where the anointing flows, bondage cannot stay. Pag meron kang anointing, yung mga bondage of sin, yung mga bondage of sicknesses, bondage of addiction, bondage of oppression, weariness, barrenness, emptiness, lahat ng mga yan, if you are anointed by the Holy Spirit, mapagtatagumpayan mo yan. Amen! Amen po ba? So this is the impact of the anointing in our life. Nagkakaroon ng breakthrough, nagkakaroon ng power for others to surrender to Christ. Nagkakaroon ng movement, nagkakaroon ng pagkabasag, pagkasira ng mga pabigat sa ating mga buhay. But I would like to remind everyone, hindi pwedeng mangyari ang mga bagay nito without an intentional pursuing of God's anointing. True intimacy with God, prayer, obedience, ito napakahalaga, surrender. Without those things, you will not experience the power of the anointing of God. Are you willing to pray? I know you're praying, but ang ibig sabihin nito, are you willing to sacrifice in prayer? Are you willing to build your personal altar? Your spiritual altar? Tige po, tayong lahat tumayo. Salamat po, dakilang Diyos. I know, Panginoon, that you have called us for a purpose. Hindi niyo po kami tinawag, Panginoon, upang umupo lang sa simbahang ito. Hindi niyo kami tinawag, Panginoon, upang tumugtog lang. Umawit, Lord. Hindi eh. In fact, this is the manifestation of our love. The manifestation, O God, of your grace. Kaya nandito po kami ngayon. Hindi po kami karapat-dapat. Makasalanan po kami. Kaya salamat, Lord, pinatawad niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, niyakap niyo po kami. Salamat, Panginoon, inintindi niyo po kami. At ang gusto niyo pa nga, Panginoon, i-anoint kami para maging effective kami habang kami po, Panginoon, ay nandito sa mundong ito. Lord, salamat po. Thank you for loving us unconditionally. Thank you, Lord. Pwede ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, I love you because you first love us. Salamat po, dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy, Lord, naturuan niyo po kami magpakumbaba sa inyong harapan. Tanggalin niyo ang doubts, oh God. Tanggalin niyo, Panginoon. Tanggalin niyo ang fear. Lord, durugin niyo, Panginoon, ang mga kasalanang nakatago sa aming mga puso. Tanggalin niyo, Panginoon. Lord, tanggalin niyo. We want to experience your power, oh God. We want to experience your joy, oh God, of serving you. Lord, minsan nandun yung mga pakiramdam na gusto naming sumuko. Nandun yung pakiramdam, Panginoon, na gusto namin mag-give up. Gusto namin, Panginoong, manahimik na lang. Lord, ito yung gusto ng kaaway na tumahimik lang kami. Ayaw ng kaaway, Panginoon, na patuloy kami manampalataya sa iyo. Ayaw niya, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, thank you for the message today. That despite of the setbacks, Panginoon, despite of problems, despite, oh God, of discouragement, Lord, ini-encourage niyo pa rin kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo.
Ini-encourage niyo pa rin po kami, Panginoon, na patuloy na humakbang, Lord, forward. I love you. Salamat, dakilang Diyos. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Exalt your Thank you, Holy Spirit. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay, simbolo ng ating pagpapakumbaba sa Diyos? Oh, hallelujah, Lord. Jesus. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Banal na Espiritu. Lord. Hallelujah, Jesus. I love you. Hallelujah. Ang sarap, Panginoon, sa presensya mo. Napakasarap, O Diyos, na maranasan ka ang mga kalagitnaan ngayon, Lord. I pray, Lord, sa sino man, ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaalam ng kondisyon ng aming pong mga puso, ng aming pong mga buhay. Lord, I pray for breakthrough. Breakthrough, breakthrough, Father God. Move, move, O God. Patuloy po naman, Panginoon, na ibuhos mo ang iyong banal na Espiritu. Ang anointing upon the life of each and every one. Anointing, receive the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Aming pong isinusuko, Diyos, ang aming pong mga alalahanin. Isinusuko namin ang aming pong mga problema. Isinusuko namin, Panginoon, ang aming pong mga takot. Isinusuko namin, Panginoon, ang mga doubts. Isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang mga espiritu na hindi galing sa iyo, Panginoon. Ang takot, Panginoon, Lord, isinusuko namin sa iyo, Lord Jesus. Lahat ng mga pangamba, isinusuko namin lahat sa iyo. Take over, oh God. Take over, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Lord. Take over. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Sige pa, minsan pa. Sige po, kausapin natin ang Panginoon, Lord Jesus. So, I just want to praise you. You are everything. I love you. You are everything to me. hallelujah, Lord Jesus. Holy Spirit. Exalt your holy name. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah, Panginoon. Salamat po. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat Just na want Panginoon. to praise you. Bless your name. Lift my hands and say, Anoint I us, Lord, with love oil. you. Anoint us, Lord, with oil. With that Holy Spirit, oh God. To me, and I exalt your holy name on high. Salamat, Panginoon. Mananatili ang kapayapaan, ang kagalakan sa puso ng bawat isa. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Huwag tayong mabahala. Believe me, the Lord is always in control. Alam niya. Church, are you ready for breakthrough? Are you ready for breakthrough? Are you willing to set up, to build your spiritual altar? Are you willing? Then, may the Lord help us. May the Lord bless us. Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen.